Ang clips na ito ay galing sa laban ni Kai sa Japan kontra sa Kawasaki noong April mga idol. Isa sa best games nito this year kasi nagtala siya ng 27 points, 8 rebounds and 3 assists. Pero hindi yan yung mismong pag-uusapan natin kundi ang epekto ni Kai sa depensa para sa kanyang team. At pwede rin yan syempre ma-apply sa Gilas para sa paparating na FIBA window. Tagal na rin kasi nating hindi nakita tong si Kai sa Gilas eh. Kaya tignan natin ang isa sa mga latest na laro niya lalo at post-torn ACL Kai itong panonoorin natin. Ito yung sure akong makikita natin mula ay Kai mga idol na ganyan siya dumepensa ng pick play, drop cover. Kita nyo siya, imbis na nandito siya na angat sa guard dahil sa salubong dapat siya, sinadya ng Alphas na nakalubog si Kai. Para manatili siyang malapit lang sa basket kung saan dito yung strength niya. So ang tatrabaho talaga rito ng husto ay yung guard defender kasi siya yung laging maiiwanan at siya rin yung maghahabol. Sa depensa ng Alphas, kita nating nagbigay din po ng extra help itong isang guard para maipit yung ball handler. Pero yung positibo nga dyan ay nanatiling malapit nga sa loob si Kai at nakakatakot na sagupain yan kung ikaw yung ball handler kasi ang haba nga nung nag-aantay sa kanya sa loob. Textbook drop coverage na depensa to mga idol. Pero yun nga, dahil priority ng team ni Soto na dito manatili siya sa loob, kukontrahin naman din ng kalaban niyan. Especially if shooting big ang katapat niyan tulad nito ni Terry. Aayain ka talaga ni Kai na pumunta sa loob, bibigyan ka niya ng distansya kasi kadalasan siya ang may advantage dun eh. Lalo pa ngayon at mukhang lumapad-lapad siya. Pero yan nga ang dapat i-take note din ng Gilas syempre. Sa Jordan, yung main big nila na si Aldwairi ay hindi naman masyadong tumitira ng tres. Isang beses pa lang siya nag-a-attempt doon dito sa qualifiers. Yung Iran hindi gaanong problema po yung bigs nila, hindi katulad dati na may Haddadi. Pero syempre, dapat i-take note pa rin natin yan. Kasi nga ang pinakalugi talaga ni Kai ay bilis. Sabi nga natin, medyo lumapad siya. So pwede mo rin sabihin na kasabay nun ay mas bumagal din siya, di ba? That's why guess mo rin siya na malayo talaga siya sa tao niya na nasa labas. Kasi kung susugurin nga niyan si Kai, at least hindi kailangan humabol ni Kai ng gaano at baka maiwanan siya. So abangis na rin siya dyan. Pero syempre, dapat din hindi kumpiyansa yung kalaban na pumukol. Pangalawa na kagad to. Kaya naging successful naman din po itong si Terry kontra sa depensa ni Kai dito sa first quarter ng laban na ito kasi nga nakatira na siya ng tres kanina na dalawa. So matik hindi na talaga iiwanan ni Kai yan. And look what happens kung patatauhin mo si Kai sa labas. And yan din idol, posible na maging problema rin yung ganitong si Kai ay nahihila sa labas nga nung big man. Or maybe nung forward ng kalaban kasi pwede sila mag small ball din. Hindi natin alam. So sino na po yung tatao sa loob, di ba? Although hindi ako gaanong namomroblema dito kasi kadalasan ay twin towers naman ang sinasalta ni Coach Team. Either si Junmar o Edu ang kasama ni Kai. Pero yun nga, since wala pa namang laro ay dapat i-take note na lang din talaga ng ating Gilas Pilipinas yan, di ba? Tapos syempre, ang pinaka-importante talaga sa kanyang depensa ay yung pagiging imposing mga idol. Wala tayong pamalit talaga sa isang Kai Soto na 7'3". Kumbaga, unicorn talaga natin yan eh. Kahit sa mga batang prospects natin, respeto sa kanilang lahat pero walang ganitong level of coordination sa ganyang kataas na height. And hindi lang yun, baka nga yan lang yung nag-iisang 7'3 na Pinoy basketball player natin. Kasi kung meron man, edi Gilas na rin dapat yun, di ba? And you can teach height mga idol. Dahil sa haba niya alone, tumayo lang siya dyan sa loob. Mababawasan na yung mga tira ng kalaban eh. Tulad nitong napakick out ang kalaban nung si Kai nga ang nag-aabang. Actually, kita nga rin po ito sa stats mga idol. Kasi nung huling laban ng ating Gilas kontra sa New Zealand nitong July, 48 points in the paint po ang score ng mga Kiwi nun. Almost kalahati ng score nila sa painted area ng galing. Pero sa huling laro naman ni Kai kontra sa New Zealand way back 2024 pa, hulaan yung mga idol kung ilan po yung points in the paint ng Tall Blacks nun. 30? Lower mga idol. 20? Lower pa. 16 points lang po ang na-score ng Tall Blacks nun kontra sa Gilas. Maybe mas maganda ang depensa ng Gilas that time pero sure ako na attributed yan sa presensya ni Kai sa court. At nanalo rin tayo kontra sa New Zealand tong game na ito. And mukhang si Kai din naman ang magiging pinakamalaking player sa lahat ng teams na makakalaban natin ngayong August. So may advantage talaga siya lalo sa paint. And feel ko gagawin din ni Coach Tim to na itatry nila ang best nila para manatili si Kai sa loob at ipatrol ang interior din natin. Yan ang best way para magamit talaga ang 7'3 na frame ni Soto. Excited na ako makita mga idol yung pagbabalik ni Kai, lalo pa ngayon at walang Justin Brownlee and lalo din ngayon na daddy na siya. Inspired yan. And dahil walang JB nga, mas kailangan ito ni Kai na bumuhat at mag-produce para sa Gilas kahit hindi na masyado sa scoring talaga kasi may KQ, Tamayo, and many others tayo para dyan. Pero yung depensa, yun talaga yung dapat i-anchor ni Kai para sa atin. Siya ang pinakamalaki, siya ang pinaka-imposing para sa lahat ng teams na mga kalaban natin sa window na ito. So yun yung dapat nating asahan sa kanya. Maraming na-check na boxes para sa atin nung bumalik si Kai sa Gilas and mukhang nag-improve din ang laro talaga niya kasi nag-mature na rin naman to compared sa huling beses na sinuot niya ang Gilas jersey.
Kaya ano po ang masasabi nyo dito kay Kai Sotto mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.